Paano kung sabihin ko sa'yo na um, yung walang tigil mong paghahabol na mas makilala o magkaroon ng mas maraming followers ngayon? Yung kailangan laging viral, 'di ba? Oo, yung laging trending. Paano kung yan pala yung mismong papatay sa totoong impact mo sa mundo? Kaya ngayon, sa malalimang usapan natin, hihimayin natin kung bakit ang tunay na impluensya, yung klase ng impluensya na tumatagal talaga ng ilang henerasyon, ay madalas na nangangailangan na matuto kang maging parang invisible o yung nakatago. At sobrang napapanahon nito kasi kung mapapansin mo ang takbo ng utak natin lahat ngayon, parang nakaprograma na tayo na sukatin yung halaga natin based sa Sa dami ng likes. exactly, sa kung gaano karami ang nakakakita, kung walang pumapalakpak sa trabaho mo o kaya konti lang umaattend sa mga programang ginawa mo, ang bilis nating isipin na nabigo tayo eh. Parang wala tayong kwenta. Kaya yan, mismo yung ilusyon na gusto nating gibain ngayon. At ang magiging kompas natin sa malalimang pagsusuring ito ay yung aklat na Rooted and Built Up in Christ. Isinulat ni Chris R. Villasis. Tama, kay Chris R. Villasis. Isang sobrang matinding mapa ito para sa mga gustong palalamin yung pananampalataya nila kasi isipin mo yung mga higanteng puno, di ba? Oh, Tulad ng mga sequoia. yung mga nasa California. Oo, yung mga redwood na pag nakita mo, ang una mong titingnan ay yung taas nito na parang abot langit, yung ilapad ng katawan na hindi na mayakap ng isang tao. Grabe yung laki ng mga yun. 'Di ba? Pero nakakalimutan natin na yung sikreto kung bakit nakakakaya nung punong yon, yung pinakamalalakas na bagyo, wala yun sa nakikita natin sa ibabaw ng lupa. Nakatago sa ilalim. Nakatago sa dilim. Sa isang napakalawak at masalimuot na sistema ng mga ugat. At yung konseptong iyan ng mga nakatagong ugat, direktang sumasalungat yan sa kung paano natin sinusukat yung tagumpay sa modernong kultura natin. Kasi sanay tayo sa visible metrics eh. Oo, sanay tayo na nakikita agad. Ilan ang pera sa bangko, gaano kalaki yung building nyo, ilang libo yung miyembro nyo. Ang problema na inilalatag ni Villasis sa aklat na ito, kapag ginamit mo tong klaseng sukatan sa aspekto ng pananampalataya o pagbuo ng karakter, Manipis yung magiging resulta. sobrang nipis. At napakarupok na pundasyon. Okay, himayin natin to. Kasi napapansin ko nga yan, lalo na kapag nag-i-scroll ako sa social media. Nakakakuha tayo ng napakaraming impormasyon, ang dami nating alam, pero walang transformation. Walang pagbabago sa buhay. Wala. Parang pagkain ng junk food. 'Di ba? Nakakabusog pansamantala, ang sarap sa bibig, pero wala naman talagang nutrisyon na nakukuha yung katawan mo. Ang ganda nung analogy na yon. At kung ikuonekta natin ito sa mas malaking larawan, ipinapaliwanag sa aklat kung paano ni-redefine ni Jesus yung mismong meaning ng tagumpay. Paano niya binago? Ginamit sa aklat yung ilustrasyon ng talinghaga ng binhi o yung parable of the seed. Madalas kasi, parang itinuturo to bilang simpleng kwento lang, di ba? Pambata na kwento, oo. Pero yung kaharian daw ng Diyos, hindi yan parang isang malaking palasyo na bigla na lang lilitaw para humanga ang mga tao. Parang instant magic. Hindi ganon. Isagaw itong maliit na buto na ibinaon sa lupa. So, kailangan talagang nakatago muna. Kasi kapag buto, nasa ilalim ng lupa, madilim yun eh. Walang nakakakita. Kailangan na kailangan. Ang totoong tagumpay hindi nasusukat kung gaano karami ang nakakakita sa iyo sa labas, kundi kung gaano kalalim yung pagkakatanim ng mensahe sa puso mo. Tagumpay ay hindi nakikita sa ibabaw, kundi sa ilalim. Paano ba natin sinisimulan yung paghuhukay na to? Dito binibigyan diin ng aklat na yung kaligtasan or salvation, simula pa lang yan ng biyahe. Hindi yan yung destinasyon. Oo, kumbaga starting line pa lang. Tama. Dito papasok yung metapora mula sa Colossians chapter 2 verses 6 and 7, yung rooted and built up. Rooted, so nag-uugat tulad ng puno para sa katatagan. At nutrition. Tapos yung built up naman, itinatayo tulad ng isang gusali, patong-patong at may matibay na pundasyon. Teka. Kaya ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Kasi dito ako medyo naguguluhan minsan pag binabasa ko tong mga konsepto na to. Bakit saan ka natitisod dyan?
Di ba laging itinuturo na ang kaligtasan ay isang biyaya? Grace. Kumbaga hindi mo nakukuha sa sarili mong gawa. Tama, libreng regalo. Pero bakit sinasabi sa aklat na ito, pati na rin dun sa 2 Peter 1:5, na kailangan nating quote-unquote make every effort na magsumikap tayong hubugin ang sarili natin gamit yung mga spiritual disciplines? Yung pagbabasa ng Biblia, pananinangin, ganyan. Oo, pag-aayuno, pagsamba, hindi ba nakakapagod yun? Parang bumabalik tayo sa legalistic na pananaw na kailangan kong may gawin para mahalin ako ng Diyos. Ang nakakabilib dito ay kung paano nililinaw ng aklat yung balanse niyan. Yung balanse ng grasya ng Diyos at aksyon ng tao. Kasi yung mga spiritual disciplines na binanggit mo, hindi yan mga legalistic na batas para pumasa ka sa langit. Para saan yan kung hindi pampataas ng marka? Hindi siya gumigising ng maaga araw-araw para mag-shoot ng 1,000 beses bilang parusa sa sarili niya. Oo, hindi naman. At hindi niya rin ginagawa yun dahil pinipilit siya ng batas. Ginagawa niya yung disiplina para ilagay yung sarili niya sa posisyon kung saan mas madali siyang makakaskor sa totoong laro. Para maging natural na lang sa kanya kapag nandun na siya sa court. Exactly. Sa aspetong espiritual, yung mga nakasanayang gawain na ito, inilalagay tayo nito sa posisyon kung saan mas madali tayong mahuhubog ng Diyos. Wow, so hindi ka nag-e-ensayo para i-impress yung Diyos? Hindi. Nag-e-ensayo ka para mas maging handa na tanggapin yung pagbabagong ginagawa niya sa'yo. Ang galing nung Pathways of Grace na yon. Pero lilinawin ko lang, based sa mga natuklasan natin sa aklat na ito, malinaw na kailangan natin ng mga disiplina para lumago, di ba? Oo, walang shortcut eh. Pero itinuturo rin dito na yung paglagong ito, imposible palang mangyari kung mag-isa ka lang sa kwarto mo. Naku, totoong-totoo yan. Ang Kristyanismo ay hindi kailanman naging isang pribadong karanasan lang. Kasi kung titingnan natin yung Gawa 2.42, yung Acts 2.42, Yung buhay ng unang iglesia. tama, lumago sila hindi dahil may isa silang sikat na speaker sa stage, kundi dahil sa relasyon. Nag-aaral sila, kumakain, nananalangin ng magkakasama. At dito pumapasok yung konsepto ng servant leadership, pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod, at yung misyon na magparami o multiplication. Dito magiging sobrang interesante ang lahat para sa akin. Kasi kapag tinitingnan ko yung estilo ni Jesus, hindi siya parang isang professor sa isang malaking lecture hall na nagtuturo sa libu-libong estudyante. Na-take down notes lang tapos uuwi na, di ba? Yung walang personal na connection. Ang nakikita kong dynamic niya ay parang isang master at apprentice sa loob ng isang kusina. Kusina. Paanong sa kusina? Kasi isipin mo, ang isang master chef, hindi niya tuturuan maghiwa ng sibuyas yung tao sa pamamagitan ng pag-lecture sa stadium. Imposible yun. 'Di ba? Ang gagawin niya, pipili siya ng 3 o 4 na tao, papasukin niya sa kusina niya, tatabihan niya, maamoy nila yung pawis sa kusina, makikita nila yung mga pagkakamali ng chef. Sobrang personal. Napaka-intimate. At sa halip na magsalita si Jesus sa libu-libong tao araw-araw para mas mabilis, mas pinili niyang buhusan ng oras yung 12 tao. Kasi alam niya yung mathematics ng paggawa ng disipulo. Ito yung ipinapaliwanag ni Villasis tungkol sa 2 Timothy 2.2. Ito yung mismong sekreto kung bakit kumalat yung pananampalataya sa buong mundo. Ano yung nasa 2 Timothy 2.2? Yung 4 na henerasyon. Sabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin, ituro mo sa mga tapat na tao na magtuturo din sa iba. So Pablo, tapos si Timoteo, tapos yung mga tapat na tao, at yung iba pa. Exactly. Kapag nag-focus ka kasi sa addition, Addition, meaning? meaning kumukuha ka lang ng converts, ikaw lang mag-isa yung nag-aakay ng tao. Sobrang bagal ng paglago nun sa katagalan. Kasi pag napagod ka, tapos na. Oo nga, ikaw yung bottleneck eh. Pero kapag nag-focus ka sa multiplication, yung tipong gumagawa ka ng mga disipulo na gagawa rin ng iba pang disipulo, ang epekto nun ay panghenerasyon. Exponential growth pala. Oo, hindi na lang ikaw yung nagtatrabaho eh. Okay, maganda yung pakinggan, yung ideya ng dahan-dahan at malalim na pag-alalay sa 1 o 2 tao, napakaganda niyan. Pero
Paano ito ubra sa ating modernong panahon na sa 2026 na tayo? Oo nga, puro instant na. Puro instant, puro digital, napakaingay. Bakit ko sasayangin yung oras ko sa 3 tao sa harap ko kung pwede naman akong mag-post ng sermon o artikulo online at aabot ito sa milyong-milyong tao sa isang iglap? Kasi algorithm na yung gagawa ng trabaho, di ba? 'Di ba? Hindi ba mas efficient yung teknolohiya ngayon? Nagdadala ito ng isang napakahalagang tanong na tinalakay rin sa aklat. Tinatalakay ni Villasis yung mga hamon ngayon tulad ng information overload, cultural fragmentation, at yung tinatawag na crisis of authenticity. Crisis of authenticity. Kasi sa panahong lahat ay pwedeng gumawa ng peking digital persona, hindi na natin alam kung ano yung totoo. Tama, babala ng aklat, yung teknolohiya, napakagaling yan sa pagpapakalat ng impormasyon. Super bilis talaga. Pero paminsan-minsan o madalas pa nga, wala itong kakayahan na magbigay ng totoong transformasyon. Kasi information is not equal to transformation. Exactly. Ang kinakailangan ng mundo ay yung tinatawag na embodied faith. Embodied faith? Paano yun? Tulad nung sinasabi sa John 1:14 na ang salita ay naging laman? At tumira sa piling natin. Oo, isipin mo, hindi nagpadala ang Diyos ng isang dokumento o instructional video mula sa langit, di ba? Hindi siya nag-send ng PDF file. Hindi. Nagpadala siya ng isang tao na pwede nilang makita, mahawakan, makausap. Kasi kailangan ng presensya. Totoo, ang teknolohiya ay isang mahusay na alipin. Pero isa itong masamang Panginoon kung papalitan nito yung tunay na relasyon natin sa isa't isa. Grabe yun. Isang mahusay na alipin pero masamang Panginoon. Kapag inisipin mo kasi, yung mga nagpabago talaga sa buhay natin, hindi naman yung mga napanood natin online eh. Hindi yung mga nag-viral na post. Hindi. Sila yung mga guro, kaibigan o mentor na umupo sama natin. Nakinig sa atin, iniyakan natin. May physical na presensya talaga. At hindi mo pwedeng i-automate yun? Hindi mo pwedeng i-shortcut yung proseso ng pagmamahal at paghubog ng karakter ng isang tao. Kaya pala binibigyang diin nung aklat na yung ugat kailangan malalim at kailangan nakatago sa ilalim para sa totoong relasyon. Hindi lang puro pakitang tao sa ibabaw. At yung pagbuo ng ugat na yon, mabagal at madilim, pero yun ang kailangan para maging matibay. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, ang aklat na ito ay isang malaking paanyaya para bitawan mo na yung pressure. Yung pressure na kailangan mong maging sikat palagi. Oo, yung pressure na kailangan mong maging viral or maka-impluwensya ng libu-libong tao online. Hindi yun ang tunay na sukatan. Ang tunay na misyon natin ay maging malalim. Maging malalim sa pananampalataya, hubugin ang sariling karakter sa tulong ng Diyos at mamuhunan ng oras sa kahit 1 o 2 tao lang sa paligid mo. Hindi mo kailangan ng stadium. Kusina lang, sapat na. Kusina lang, tama. Mag-invest ka sa mga taong nasa harap mo. Ngayon, bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang tanong na pwede mong pag-isipan. Isang magandang reflection ito. Oo. Kasi kung totoo ang sinasabi ng mga eksperto sa kalikasan na ang lapad at laki ng mga ugat ng isang puno sa ilalim ng lupa ay kadalasang kapantay. O mas malaki pa nga minsan, di ba? Oo, mas malaki pa sa laki ng mga sanga at dahon nito sa itaas. Ano kaya ang hitsura ng iyong sariling spiritual root system? Ang ganda ng tanong na yun. 'Di ba? Kung may darating na malakas na bagyo sa buhay mo bukas, sapat ba yung mga nakatagong ugat mo sa ilalim para pigilan kang bumagsak? O puro ka lang ba magagandang dahon na nakikita ng mundo sa ibabaw? Isang bagay na talagang mapapaisip ka kung saan ka nakatanin ngayon. Kaya patuloy tayong maghukay pailalim, magpalalim ng ating mga ugat. Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang usapan ngayon. Hanggang sa muli!